Talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. When emotions are high, intelligence is low. Nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tututulan ng administrasyon. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Ano bang pakay ni Yusek Claire? Nililinaw niya kung official or unofficial yung pagpunta. At ang kanyang paratang ay ito ay holiday. Ang sinasabi ni VP Inday, hindi ito official doesn't mean that I'm on holiday. So ano ba ang ibang trabaho ng ating Vice President? Hindi maliwanag sa saligang batas. Ang trabaho niya talaga is to wait for the President to become incompetent and then she takes over. Okay? Other than that, she can do whatever the President directs her to do or she can take on other jobs on her own. So building up relationships, visiting OFWs, they may not be the official function of the Vice President, but that can be the purpose of her trip. Pwede yan pagkagastusan ng public funds. So, Question, hindi kasi ako masyadong familiar sa budgeting At alam ko talagang pinag-uusapan yung budget, di ba? Yes. Kung ito ba galing sa bulsa niya o galing sa pondo ng bayan? Yes, So ang issue is, ginagastos ba niya yung pera niya o ginagastos ba yung pera ng bayan sa mga trips na to, whether official o tama ba? Yan yung issue? well, hindi kasi naging maliwanag because she's still there with OFWs. And yan po, pwedeng pagkagastusan yan ng public funds kung ito ay nasa budget ng Office of the Vice President. If it is not, at hindi yan covered ng kanyang budget, then that should be covered by personal expenses. So hindi maliwanag yung part na yan. There wasn't enough discussion to indicate kung ano doon. Kung ito ba ay bahagi ng kanyang budget ng OVP, o ito ay personal na trip. Hindi na naliwanagan tayo doon. Pinag-ano pa parang naging halo-halo. Yung mga pondo naghalo-halo, pati terminology naghalo-halo. Correct. Official o personal yan, pareho ding pondo rin ng taxpayers yan. Dahil yung time na spent abroad, you are paid as a public official and you go to elsewhere than pero sabi nga ni attorney kanina, she's doing her job as vice president. So official, kung personal yon. Dapat kasi ang nagiging argumento dito, splitting hairs, di ba? You can naman do both things at the same time, di ba? Efficiency. Pwede actually. For instance, in the course of an official trip, merong bumisita sa'yo sa hotel na kamag-anak mo, that's a personal thing. Okay lang yon. If there's no public expenditure, walang ginamit na pondo ng bayan, walang problema sa ganon. So, marami sa atin, even the highest officials, when they're somewhere else, at the end of the working day, minsan they'll meet up with personal friends, okay rin lang yon. That isn't something that becomes an issue for us, especially if it's after working hours.